Yo guys, today i-demonstrate natin kung yung installation at kung paano gamitin yung J-Connect app na standalone version. So, i-run through natin kung paano siya install, ano yung mga requirement, ano yung mga kailangan gawin, tsaka yung mga functionalities niya. So, test na rin natin. Okay, so let's start from the installation. So, first, download lang natin yung application. May bibigay tayo na link dun sa FB group natin. So, download nyo lang yung APK. So, ayan. Sa part na to, i-skip ko na lang. Diretso na ako dun sa, sa installation part. So, prior to installation pala, kailangan yung i-pause muna yung Play Protect sa Play Store nyo. Kasi hindi naman galing Play Store yung application. So, especially sa mga recent or sa mga latest Android versions, hindi siya na-install unless i-pause natin yung Play Protect. So, punta lang kayo dun sa profile nyo sa Play Store, tas click nyo yung Play Protect, tapos sa settings icon, i-turn off nyo lang siya, and then, ayan, naka-turn off na yung sa akin, so, para ma-allow yung installation. So, ayan, install ko lang muna, i-fast forward ko yung part na to, sa installation na part. Ayan, na-install na siya. So, first, of course, login muna tayo using our Gmail accounts, So, sign in lang. By the way, ito na pala yung standalone version, Wala nang dependency sa MacroDroid. So, yung automation tsaka print voucher feature, nandito na sa app. So, hindi na natin kailangan generate ng macro. So, parang kinuha na natin yung feature ng MacroDroid na nati-trigger yung SMS kapag nakaka-receive siya ng push notification from e-wallets. So, ayan. So, ganito nangyayari initially. Nadideny yung access to SMS. So, yung close nyo lang pag login. Tapos, ito kailangan natin gawin to kasi medyo maraming permissions na kailangan si J-Connect app. So, and allow nyo muna yung notification. Tapos ganito yung gawin natin, back nyo lang siya. And back nyo muna kasi yung mga permissions hindi siya lalabas pagka na sunod-sunod na lalabas. Kailangan mo siyang i-exit muna tapos pasok ulit. So, first permission yung allow notification, So, lumabas na siya. And then, back ulit tapos pasok ulit sa app. Ayan, magpa-pop up yan isa-isa. Ay, hindi. Sorry. After ng allow notification, ay back nyo tapos long press. Tapos, punta kayo dito sa app info, Tapos eto pala, gawin nyo to. Yung gamit kong phone for demo is Poco M7 Xiaomi. Ito para medyo strict sa mga permissions tsaka sa automation. So kaya ito yung ginamit natin para matest din natin kung gaano ka resilient yung foreground service ng app, kasi madalas pagka branded hindi masyadong maganda sa automation kasi pinapatay ng OS yung running service natin. So isa to sa mga hindi magandang brand, yung Xiaomi, yan, Samsung, hindi magagandang brand yan for automation. Kaya lang ginamit natin to para for stress testing, para pagdating dun sa mga hindi branded, maganda yung performance niya kasi dito siya tinest sa mahigpit na brand. So ayan, long press na natin, After long press, depende rin sa Android model yung gamit niyo, iba-iba yung niya, pero ito yung pinaka option na kailangan nating
i-enable yung allow restricted settings. Ayan, naka-on yan dapat. Sa ibang mga phone like Infinix, nandito yun sa taas eh. Pero yan. So yan, back lang. Pag open nyo dito na magpa-pop up yung mga permissions. So yan, SMS, pangalawang permission, SMS. Allow lang natin. Kasi kailangan natin ng SMS permission. Then back ulit. Tapos open ulit. So yan yung, eto na yung notification access settings. So automatic naman yan pag click mo yung open settings, magbubukas siya. Tapos i-allow natin siyang mag-read ng notification. So dito siya sa baba, no. Click nyo lang tapos allow notification access. So purpose niyan para maka-read siya ng mga push notifications ng mga e-wallets at ma-trigger niya yung SMS. So yun. Okay lang. Possible ibang phone, ibang interface, no. Pero same concept lang, i-allow natin. So yan, nasa allowed list na siya. So yan, back ulit. Kasi magbubukas ulit yan na ayan. So yung pang-apat na yata to. So pang-apat is battery settings. Dapat naka-disable yung battery optimization niya. So automatic naman, open nyo lang yung settings. Ayan, tapos allow nyo lang or no restrictions dapat. Ayan. So yun nga, sabi ko baka iba sa ibang model, ibang interface, pero same concept pa rin. So wag nyo i-restrict yung app to run in the background. So yun, naka-check na. Back lang natin. Okay, so to check kung meron pang permission, i-back nyo ulit. Tapos and alam ko yun na yung last yung battery optimization. So yun, dito. So done na tayo dun sa part na inalaw natin lahat ng permissions. So first, i-pause natin yung play protect. Then allow SMS, allow notification, allow yung to read notification, battery optimization, disable natin siya. I mean, hindi natin siya i-restrict. So ayan, yun na. So yun, ready na tayo para i-demonstrate yung mga functionalities niya. So first, yung gagawin natin, ang i-demo na lang natin, no, is yung CSV source is yung galing na lang sa local. Hindi na natin i-demonstrate yung API kasi masyadong mahaba, masyadong maraming fields. So let's do the local CSV na lang. So ayun, for this version pala, for this release, this initial release, we have 4.2.2. so yun, makikita nyo dito sa settings about, to tap nyo tong version, makikita nyo yung release notes kung ano yung mga updates. So yan, so first kukuha muna tayo ng files, no. I mean yung mga vouchers natin, kukunin muna natin, sasalang natin ito sa app. So punta lang tayo ng settings kasi wala pang laman to eh. Makikita nyo, empty pa yan. Ayan. Empty. And so ayun, punta tayo ng, ito, lapit natin. Punta tayo ng settings, CSV data source, local file, and then pili lang ako ng local file. So yun, meron tayong template nito, no, kung follow natin yung sa Omada. So yun, download nyo lang, bibigay ko yung link, download nyo lang yung template, then you can transfer your voucher codes and those voucher details, and then salang nyo lang sa phone, and then retrieve, and then first is to run the sync voucher. So para pumasok yung mga vouchers from your CSV file papunta dun sa database, sa local database. G-Connect vouchers uploaded. Ayan, so ayan, meaning na-upload na yung mga vouchers. Back lang natin. So once we check the voucher list, ayan, may laman na siya, no? Ayan, naka-separate yung for automation sa for printing na vouchers para hindi siya mag
nagkaroon ng conflict kaya sineparate na natin. So automatically pagka-upload niya ng mga vouchers, siya na yung nagse-separate kasi meron naman tayong notes na nakalagay na print voucher. So humihiwalay yung mga for automation dun sa for printing. So ayan, nandito yung for automation, nandito siya sa voucher list. Ayan, categorize by price, and then yung mga voucher codes. So ayan yung mga prices natin, and then once masold siya, dito siya pupunta sa second tab, sold tab, and then you can also search vouchers. Ayan, so for printing naman, nandito siya sa print vouchers. So ayan, same concept lang din, you have search, pagka na-print mo na siya, pupunta siya dito sa printed, and then ayan, kaiba ng itsura, no? Dito yung details niya, and then you have the print button. Yun yung mag-click natin para i-print natin yung voucher dun sa Bluetooth printer. So sige, test natin, no? Na-run through naman natin na yung dito yung mga functionalities. Dito naman sa settings pala. So ito yung first, no? Ito yung dito natin ilalagay yung CBC cloud-based controller, UMADA yan. So for now, ito pa lang yung API na meron tayo. So later on baka magkaroon tayo ng ibang integration. So other controllers or yung mga OC200 yan, baka ma-add na natin. For now, CBC cloud-based controller pa lang. So ito yung mga requirements to integrate. Yung limang yan. So meron tayong demo niyan, separate demo on how to obtain this credentials, no? So yan, since hindi naman API yung gamit natin, local CSV lang, so skip na natin yan. Sa second option, we have automation filters. So meaning, pwede nating iset kung ano lang yung mga prices na gagana. So kung wala kang filters, magre-reply yung yung Gconnect app kahit anong amount. Pero yung re-replyan niya lang naman is yung available sa inventory. Kung wala sa inventory yung voucher amount, so magre-reply din siya na invalid amount, and then ito yung mga available na amount. So yun yung response niya. So ayan, set tayo ng, sige, natin ng 4, 8, 12. So kailangan nyo lang i-save, no? Save para gumana siya. So ayan. Ayan, so naka-on. Pwede siyang i-off din. Switch on and off. Ayan. Ayun, so yun yung filters. Tapos dito sa voucher elements naman, you can override the itong QR code is SSID or Wi-Fi QR code. Hindi yan yung code mismo. Depende lang sa inyo kung gumagamit kayo ng QR code. Pwede nyo palitan sa dito. Upload nyo lang. And then yung SSID or yung Wi-Fi name, pwede nyo rin siya i-override dito manually. Ayan. Ayan. So automatically mapapalitan yung name ng Wi-Fi nyo. So ayan. Hindi pa naman final to, depende pa kung ano yung ma-discover natin na kasi yung concept niyan is baka may dun sa sa CSV file nyo makalimutan yung lagyan ng Wi-Fi name or SSID. So pwede yung i-override dito or mali yung nakalagay. So yan, yun lang naman. So yan, pagpunta natin dito, ayan, napalitan na yung name, Gconnect Wi-Fi yan. So ayan, no, more on the lang naman yung voucher elements, more on override. So yun, start na natin. Let's start the demo kung paano siya gumagana. So let's do the printing first. So print natin, meron tayong Bluetooth dito. Ay, naka-on. So try natin mag-print, no? Sa printing pala, we have two templates, no, or format. So we have, by default, we have the regular. Yan, pag naka-white yung Tapos meron tayong minimal, yung medyo lang. Minimal lang. Print, konti lang yung yung mga details.
So let's start with the regular one. So ito, sample print natin. Yan. So magpop-up yan, allow nyo yung Bluetooth kasi naka-off. And then allow. And then yun, naka-pair na yan, automatically makikita nyo yan. Ayan. So print, tingnan natin. Okay. So yan yung dumi ng kamay ko. Dumi ng. So yan yung ano. Yan yung regular scan QR to connect, and then yung name ng Wi-Fi, voucher code. Ayan, medyo malabo yung papel ko. Malabo yung ano, print kasi yung papel pangit. Okay. So yan yung regular. Ito, maiksi lang naman siya. Pero mas maiksi itong isa. So switch natin to minimal format, and then print tayo iba ito sa 10 pesos. And then ayan, so yung minimal format yan, napaka-iksi. Ayan, mas maiksi siya. So ayan o. At ayan siya. Very minimal. So you have the Wi-Fi name, and then the code, and then the duration and the amount. Next, let's do the automation one. So pag enable, paano enable yung automation, you have to turn on the master switch dito sa taas. Kasi makikita nyo initially naka-disable. G-Connect automation is currently disabled. So kailangan nyo i-enable to. Yan. So meaning lahat ng nandito is lahat ng mga price na yan. Yan na yung mga automate na yan. Pero since meron tayong filter, of course, ito, sa ngayon, yung gagana lang dyan yung 4812. So, okay, let's check. So, yan, naka-enable na, no? Ayan. Dito tayo sa voucher list. Subukan na natin. Padala natin ng GCash. So, tingnan natin kung magre-reply yan ng, via SMS. So, na-send tayo ng amount. Okay, so meron tayong 1. Ay, wala palang 1, no? So wala pala siya sa filter yung 1. So ito yung makikita natin pag wala sa filter yan. It's gonna invalid yung your available, currently available is 4812 kasi yun lang yung nasa filter. So dapat mali pala ginawa natin. 4812 lang. Sige, send ulit. Yan, gawa tayo 4. Yes. 4. So New Wi-Fi voucher request received. ayan, so 4 pumasok. Tapos 8. 8. New Wi-Fi voucher request received. Tapos ayan, receive na natin. 12. New Wi-Fi voucher request received. So ayan, no. So meron tayo 4, 8, 12. Yung una is hindi gumana kasi hindi siya nasali sa filter. So yan, nare-receive naman natin. I-refresh natin para makita natin kung ano, nakuha natin yung tatlo. Ayan. So meron tayong 4. Check din natin sa 6859. Cross check natin. 6859, and then sa 8, 6736. 6736, and then 7277. Yung 12. So yan, tama naman yung nasasend niya. So ayun. So ngayon ano pa lang siya, no? Parang nasa working nasa working version na siya, pero marami pang optimizations na kailangan gawin dito para maging talaga siya prod ready,
pang production na yung ano niya, performance. So currently naman working naman lahat ng modules for the initial release. So check na lang natin sa mga feedback ng testers kung ano yung mga ma-observe nila, and then ano yung mga pwede nating integrate na mga features. But currently lahat ng mga core functionalities ay working na naman. We'll na lang upload the APK for the members or the testers para ma-test nyo. So yun lang for this video. Thank you very much and see you sa mga next videos. Bye bye.